Para po sa devotion natin patungkol sa trust o pagtitiwala. So, trust is more than believing truths about God. It is resting in Him with confidence and surrender. So, yung pagtitiwala sa Diyos, hindi lamang po ito you just believe in God. Maganda nga pong illustration yung ginagawa namin illustration sa seminary. Merong isang unicyclist, tumutulay siya dun sa tali, no? Tapos gamit niya yung unicycle, yung parang bisikleta na isa lang yung gulong. Pabalik-balik siya doon. At sabi niya sa mga tao, sa mga nanonood sa kanya, o sige, sino sa inyo ang naniniwala na kaya ko talagang tumulay dito gamit itong unicycle na to? Palakpakan yung mga tao. Yes, naniniwala kami. You can do it. Yes, of course. Inulit niya ulit, nagpabalik-balik siya doon. And then tinanong ulit niya yung mga tao, sino sa inyo yung totoong naniniwala talaga na kaya kong tumawid dito? Dito sa lubid na to gamit tong unicycle na to. Sabi ng mga tao, yes, of course, no, naniniwala talaga kami sa'yo kahit pabalik-balik ka ba dyan, we believe in you. Pero ang matinding tanong ng unicyclist, sabi niya, sige nga, kung totoo talaga na naniniwala kayo sa akin, mag-volunteer kayo kahit isa sa inyo. Mag-volunteer, papang ko dito sa balikat ko. Kung totoo talagang naniniwala kayo. If you really believe that I can do this, pangko kayo dito, no? And guess what, no? Walang pumangko. Kasi po, yung belief, kung talagang totoo, genuine yung belief mo, magtitiwala ka doon. You know, talagang susunod ka, gagawa ka ng action. Kaya po yung, yung trust is the practical outworking of belief. Kung totoo na naniniwala ka na merong Diyos, you also have to surrender your life to Him. Lahat ng mga alalahanin mo sa buhay, lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga bumabagabag sa iyong puso, lahat ng yun isosurrender mo sa Panginoon. Totoo pala siyang Diyos eh. Nandyan pala siya eh. Anak ka pala ng Diyos eh. God cares for you pala eh. And then you have to surrender all your worries and cares at lahat ng mga bumabagabag sa iyo. So, this is the best trade deal. No? Kasi, totoo na sometimes we're afraid, we're terrified, punong-puno tayo ng anxiety, worries in life. Pero, right here, right now, accessible sa iyo, pwedeng mong gawin ngayon na magtiwala talaga sa Kanya. By trusting in Him, you are exchanging. You are trading off. You're trading your anxiety for peace. Kaya po mga kapatid, tayo mga Kristiyano, dapat tayo na yung pinakamapayapa, pinakakalmadong mga tao dito sa mundo. Bakit? We believe in God. And we put our trust in Him. So kung nagtiwala ka na sa Diyos, ibinigay mo na sa Diyos yung iyong buhay, ang iyong future, yung kinabukasan, yung career, lahat ng bumabagabag sa iyo na ibigay mo na sa Diyos, anong mangyayari sa iyo? Kung wala nang natirang alalahanin sa puso mo, anong matitira? Kapayapaan ng Diyos. Kaya po tayo na dapat ang pinakakalmado, pinakamapayapa sa lahat because we believe in God and we put our trust in Him. So dalayan ko po na ang bawat isa sa inyo ay mapuno ng kapayapaan ng Diyos. Paano po mangyayari yon? Kapag tayo ay lubusang nagtiwala sa Diyos. Again, iwan ko po sa inyo itong verse na ito sa Chronicles 20:12. Sabi ni Jehoshaphat, "For we have no power to face this vast army that is attacking us." Pinagtulong-tulungan kami ng lahat ng mga bansa. Wala kaming kapangyarihan para depensa ng aming sarili. We don't even rely on our own strength. Hindi namin to kayang diskartehan. We don't know what to do. But our eyes are on you. Patuloy po natin itong i-meditate at magbigay po ng encouragement sa atin habang tayo nagtitiwala sa Diyos. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kalma lang mga kapatid, no? Kung meron kang pinagdadaanan ngayon na mahirap, malusutan, mahirap maresolba, kalma lang. Magtiwala tayo sa Panginoon. Sabihin natin itong panalangin na to. We do not know what to do, but our eyes are on you. God bless po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.